Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, and saan mang sulok ng mundo, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at suporta sa ating munting tinig channel. At syempre sa mga bago po dito at kung kayo po ay bago lamang na nakapanood nitong ating programa, sana wag niyong kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para lagi kayong updated pag mag-livestream ako at mag-upload ng mga videos. Importante po yan na ma-notify kayo. Now, pag-usapan naman natin dito mga kamunting tinig ang hirit ng mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Mapag-alaman natin na noong mga nakaraang linggo pa, mga May 1 pa yan, ay talagang hiniling na po ng kampo ni Rodrigo Duterte na mag-inhibit o umalis, okay, itong dalawang judge ng International Criminal Court sa issue po ng impartiality. So, again, ang kampo ng mga Duterte, no, lalong-lalo na ni Rodrigo Duterte, pinapaalis na naman ulit. Tsaka, nung May 12 pa pala nila ito ging file na alisin itong, again, dalawang judges ng International Criminal Court. Pinapaalis dahil ang kanilang request at saka ang reason ng kanilang request ay sa issue ng pagiging bias. Oo. At saka posible daw po na itong dalawang judges na to na International Criminal Court na humahawak po sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte at sa issue po ng jurisdiction, ay posible raw kasi na hindi sila magiging patas. Mga kamunting tinig, mga kababayan, ito na lang ba ang kayang gawin ng kampo ni Rodrigo Duterte, ang mag-request na paalisin mo ang judge? So, what is the difference? Kalimbawa, what is the difference? Paalisin mo yung dalawang judge, igagrant kayo, given, halimbawa, igagrant kayo ng ICC. Palitan pa rin yun ng dalawang judges. Oo. So, anong kaibahan? Masyado nilang pinipersonal ang judges dahil unang-una, hindi pinagbigyan yung kanilang motion nung panahon po ng first appearance ni Rodrigo Roa Duterte. Nung dinampot ng Interpol si Rodrigo Duterte at dinala po sa The Hague na kung saan itong si Meldaldea, dating executive secretary ni Rodrigo Roa Duterte, humirit ito na kinidnap, pagkatapos ang dami niyang sinabi, no? So, paano? During that time kasi, hindi po pwedeng dinggin ang kanilang mga request dahil that was a first appearance ng isang akusado. Confirmation pa lang po ng identity ng isang akusado sa International Criminal Court. At pinaliwanag naman po ng isang judge doon, presiding judge, na hindi po nila magagrant yung mga gatong klaseng request ng kampo ni Rodrigo Duterte dahil that's not an issue and it should not be discussed. So kasi September 23 pa ang confirmation of charges. Tsaka wala namang pakialam ang ICC again kung kinidnap ka, sinurinder ka, kung ano ang manner ng pagdala sa iyo doon. Ang importante, maayos ka doon sa kanila. Ang importante na identify na totoong si Rodrigo Roa Duterte na inaakusahan ng crime against humanity ang dinala doon based po sa kung ano po ang nilalaman ng warrant. Mahirap naman na iba yung nakalagay sa warrant tapos ibang personality pala yung dinala mo doon. So, magkaroon po ng technicality. So, yun po yung purpose kung bakit po dinala si Rodrigo Duterte doon at sinisigurado lang po ng International Criminal Court na maka-attend o makadalo si Rodrigo Duterte sa kanyang mga hearing. Pero ngayong May 12, 2025, humirit ulit ang kampo ni Rodrigo Duterte na pinapaalis po nila ang dalawang judges ng International Criminal Court. So, anong basis? Baka daw posible raw na hindi magiging patas. Sa International Criminal Court, mga kaibigan, makamunting tinig, kung magbasa kayo, wala pong bias-bias doon. Unang-una, hindi po sila ang nagreklamo kay Rodrigo Duterte. Ang nagreklamo kay Rodrigo Duterte, ang mga kababayan po natin. Biktima po ang mga pamilya nila. Ang mga pamilya pala ng biktima ang nagreklamo na sa kung saan
dirty war on drugs ni Rodrigo Duterte at marami pong namatay. At ang defense po ng mga nag-akusa kay Rodrigo Duterte na kapwa natin Pilipino sa tulong po ng mga abogado ng iba't ibang mga non-government agency at iba-ibang pang mga grupo ng mga human rights na talagang nilabag po ang karapatang pantao ng kanilang mga pamilya, lalo na yung mga biktima dahil inosente yung mga nadadamay. May mga collateral damage. At inamin naman talaga ni Rodrigo Duterte yun, no? Tsaka nila Bato de la Rosa. Na sabi nga ni Bato de la Rosa, shit, it happens. So sa punto na ito, mga kamunting tinig, hindi pa rin nadala-dala. Kasi di ba noon ni-reject na, binasura na po ng ICC. Tapos sinasabi pa ng mga DDS na fake news po yan, hindi po totoo na binasura yung kanilang hiling. So hindi pa rin nadala-dala ang abogado ni Rodrigo Duterte na si Kaufman. Formal na po nilang hiniling sa ICC. So alam niyo mga kamunting tinig, ang mga Duterte Dehad supporters, wala naman pong apekto sa amin ng mga pro-government na humihingi po, lalong-lalo na sa pamilya ng mga biktima. Wala pong, it doesn't matter, palitan mo yung judge or hindi. Ang importante ay magsisimula po ang confirmation of charges at possible trial. So, hintayin na lang po dapat ng defense ang gagawin ng prosecutor kung halimbawa masatisfy po ang pre-trial chamber na magkakaroon po i-proceed ba tong hearing or hindi. Kung hindi i-proceed ang hearing sa September 23, 2025, edi congratulations sa kampo ng mga Duterte. Pero kapag halimbawa, magkaroon po talaga ng confirmation of charges at sa ruling, itutuloy po talaga yung hearing because of the evidence, ay di harapin ni Rodrigo Roa Duterte. Pero yung alibay na, yung strategy na, okay, umalis ka dyan, bias ka, whatsoever. Kasi nga, hindi po ako naniniwala na dahil po sa issue ng hindi patas, hindi magiging patas o bias po itong dalawang judges na ito. Hindi po ako naniniwala sa ganun. Behind that, the reason why, because alarmang-alarma itong mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte sapagkat unang-una, minalay na at winalanghiya na ng mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte ang International Criminal Court judges. So yun, ang mga nakikita ko ng mga posibilidad at hindi naman po talaga sila dito magpipetisyon or mag-request na paalisin itong dalawa kung hindi alam ng kampo ng mga Duterte na matibay ang ebidensya laban kay Digong. Oo, dapat ang gawin na lang ng defense, pagtuunan na lang po ng defense, lalong-lalo na binabayaran sila ng mga milyon-milyon. Ang pagtuunan na lang ng pansin ni Kaufman is yung kung paano po nila labanan ang naipresenta na ng mga ebidensya prior to the confirmation of charges. Okay? Kasi may kumbaga hanggang July, correct me if I'm wrong, yun, no? Kaya nga nagbibigay din po ng deadline ang ICC na dapat before confirmation of charges, ang both defense and prosecutor ay magpipresent na po ng kanilang mga ebidensya. Magsusumiti na ng kanilang mga ebidensya. Actually, ang dami na eh. Unang-una, gusto po na limitahan ang verification of witnesses. Hindi naman po pwede yung ganun. Asa ka nakakita na yung korte, lilimitahan mo yung mga mag-testify laban kay Rodrigo Duterte. Wala kang korte na makikita doon na lilimitahan mo ang prosecutor na magpresenta ng mga ebidensya. Now, ito po ang nakakatawa. Dahil nakikita nila na matibay ang kaso laban kay Rodrigo Duterte, kung ano na lang po na mga style ang kanilang ginagawa. Pati na nga yung mga resulta ng eleksyon, dinamay na ni Kaufman. So, anong pakialam ng resulta ng eleksyon dito? O bakit? Yung election ba ay para pauwiin si Rodrigo Roa Duterte? Gawin mong trabaho mo, idepensa mo ang tatay ng mga Duterte Rehad supporters na mga alinganga, hindi na pakialaman mo kung ano yung resulta. Walang pakialam ang ICC kung nanalo man at saka milyon-milyon man ang boto ni Digong. Wala silang pakialam. Dahil alam naman po yan ng International Criminal Court na ang kanilang lilitisin ay nagiging leader ng isang estado
na kung saan lumabag sa karapatang pantao at maraming namatay sa kanyang administration. That's the reason why na mayroon pong mga accusation sa kanya nga crime against humanity ng iba't ibang mga grupo, lalong-lalo na yung mga masugid na taga-suporta sa mga naulila ng mga biktima sa war on drugs ng Duterte administration. Yun po ang mahalaga sa kanila. Wala silang mahalaga kung walang halaga yan na kung kahit na tumakbo pa si Digong diyan sa pagka-presidente, vice president, senator or whatsoever, hindi po tinitingnan yan ng okay, pauwi natin dahil nanalo ito. Wala pong pakialam ang ICC sa mga ganyan. Hindi po sila nakikialam sa mga ganon. Ang kanila lamang pong jurisdiction is litisin sa International Criminal Court dahil may nagreklamo po sa kanya na kanyang kapwa Pilipino na minsan niya ring pinamunuan. Iyon ang ibig sabihin nun. Pero, dahil lang po sa pagiging frustrated at saka parang sabog na ang kampo ng mga Duterte, hindi na alam kung ano yung gagawin, pati ba naman yung mga ICC judge ay didiskitahan nila. So given, halimbawa, pagbigyan sila na palitan yung judge, it doesn't matter. Wala pong problema yon. Oo, ang magmamatter is magkaroon ng confirmation of charges plus magkakaroon po ng possible na paglilitis. So, hindi po issue dito, mga Duterte diehard supporters, yung bias dahil hindi mo mabibili ng pera ang ICC. Sabihin pa ng mga DDS, nabayaran ng milyon-milyon ang mga judge ng ICC kaya bias na sila. Hindi po totoo yan. That is false information. Wrong information po yan. At that's a black propaganda against the judges na mag-handle ng kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa pre-trial chamber. Ang masakla pa doon, alam nyo na nga, yung mga request nyo dyan sa ICC deny dahil hindi po nai-impluensyahan ang International Criminal Court. Mas lalong mahirapan si Rodrigo Duterte dahil unang-una sinasalag nyo yung mga judges, inaaway nyo yung ICC. Alam nyo naman, tapos pinaratangan yung kinidnap, tapos dinala. Ibig sabihin, nakipag-connive ang gobyerno sa ICC para lang nakidnapin at isurrender doon si Rodrigo Roa Duterte. So, yun talaga, mga Duterte diehard supporters umaasa pa rin na makabalik yung tatay nila na buhay dito sa Pilipinas. Sa bagay, normal lang naman yan. Siyempre, supporter kayo ni Rodrigo Duterte. Naturalmente na aasa kayo na kahit na wala ng kapag-asa na makabalik po ng buhay pa si Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa mga ebidensya po, no? Ngayon, halimbawa, despite na malakas ang ebidensya at mahina po ang pagpresenta ng prosecution, ipagdasal ninyo na manalo kayo sa defense. Ganun lang man yun. Ang importante, sumunod kayo sa process, huwag kayong magngawak-ngawak, huwag kayong magparatang na nabili po ng ICC, okay? At sinong bibili sa ICC? Mango ka ba? Ay, nako. So maraming salamat po. Again, ang balita, kampo ni Rodrigo Roa Duterte, formal nang pinapaalis sa ICC ang dalawang judge ng International Criminal Court na mag-handle po sa kaso sa issue po ng Philippine jurisdiction. At isa pa sa mga dahilan po nila ay posible raw kasi na itong dalawang judges na ito ay hindi magiging patas. It is because may mga prior pronouncement daw po itong mga judges na to, okay, bago pa mag-conduct ng pre-trial or ng ICC trial. Okay? So, sige, again, kung kayo pa ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated every time na mag-upload ako ng video o magla-livestream, agad-agad manonotify kayo. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Naniniwala na tayo po ay ang mga bagong Pilipino, kahit maliit lang po ang ating mga tinig, para sa bagong Pilipinas.